Mabang sa inyo na turuan po natin ng Diyos ay sana magpapaan hindi ko marunong mag-Bisaya. Binabasa ko lang yung libro. I'm from Batangas. Nakilala ko si Father Pedro. Because I'm a product of Vincent Chan. Graduate ko ako na Anderson University way back 1983. Kaya matanda na. Bago ko ako nagpahari, I was an engineer. And I worked for a while, for 5 years in another company. And then mag-graded sa Canada. Tapos sa Canada po ako magpahari. But the game of healing was there all along. When I was young, meron po akong gift na binigay ng Diyos, which I had a difficulty accepting it. Hindi ko matanggap na meron akong gift. I'm very thankful na hindi ko gagawin namin because it takes some maturity. So basically, right after nung pinausap na ako ng spiritual director ko after a big incidents, saka na po kasi may pray over ako na she was proclaimed dead, and then I prayed over, natapos ko po I pray over ng buhay. Yung ako isa. But ito naman ay lagi ko kiniklaim that I'm not a healer. I'm only God's instrument. Kasi it's almost impossible. Even up to this day, people are coming to me that hindi na healed after touch or gamitin ko yung panyo o basta gumagaling sila. Again, I attribute it to the faith. Yung last time ngayon about the kingdom of God is compared to parable of the sower and the parable of the mustard seeds. Those two parables have something to do to our faith. It is very interesting. Meron pong isang napaka-famous na healer and preacher happened to be not a Catholic. His name is Lenny Hinn from Toronto, and he traveled and know worldwide. Alam niyo ba, last month, he proclaimed after siguro nag-research niya siya kung anong religion na gumagaling na marami. Ang sabi po niya sa Catholic Church. Sa Catholic Church, may gumagaling in front of so many born again. Kasi sa Diyos ang healing ay masyal na nagdating advantage because it's by the way base ang mga Pentecostals and born again. But according to him, mas pinakamarami pa rin ang nahihil sa Catholic Church because of the Eucharist. And this is where I attribute my healing. Siguro kaya ito, more than 20 years before I had this courage of sharing the gift of healing is because I'm going to integrate the Mass, yung Misa, sa healing. Kasi ang nagpapagaling ay si Jesus, at si Jesus, yung kanyang sinabi that He will be with us till the end of time is being realized every time we come together and celebrate the Eucharist. Ang Misa, ang pinakamabisa para makatanggap ng healing dahil sa tinatanggap natin tinakain yung communion na itinataas ng pare. And according to Benjamin, hindi sinabi sa Biblia, this bread is a symbol of my body. No. This bread is my body. If everything has something to do with faith, kaya po mga kapatid,
napakahalaga ng pananampalataya. Yung pananampalataya mo where has something to do para ma-experience ang Kingdom of God. Ano ang nilalaman ng Kingdom of God sa atin kung pag-travel through this daily ministry? Sa panahon natin ngayon, parang ano ba ang makakalilate ng tao para maunawaan nila at ma-appreciate yung tinatawag na kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay pagka nakakaramdam tayo ng tinatawag na malalim at itoong saya sa puso. Si Pope Francis sa kanyang speech condemnation sa World Youth Day sa Panama, ang kanyang in-emphasis ay yung tinatawag na culture of encounter. Meaning, we need to encounter Jesus in a very personal way. Meaning, faith that makes sense and love that makes sense. Yung pong healing, madali na yan. Hindi po ako pinamadali. Dahil tayo may pananampalataya. Para natin lubusan ma-experience ang healing, mga kapatid, kailangan tayo may baguhin. Conversion is not only because you are a sinner, or because we are sinners, because we all know we are sinners. And conversion can also be change of heart or change of mind. Baka pwedeng magbago at baguhin natin ang ating isip. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin yan, tulad ng last New Year, meron po tayong tinatawag na mga New Year resolutions. Ano ang New Year resolutions? New Year resolutions are mga bagay na dapat natin baguhin. Yes, we're going to change. Number one, ano ang ating unang dapat baguhin sa sarili? Given that we love others. Siguro naman, after loving your parents, after loving your wife, your spouse, your siblings, probably it is about time for you to love yourself. At kung mahal natin ang ating sarili, didesisyonan natin na maging masaya tayo. Dahil yun po ang best gift we can give to ourselves. And it is interesting to know na hindi pala ang paninigarilyo, hindi ang pag-inom ng alak, ang number one according to study na nakakamatay ng tao. Alam mo po ang nakakamatay ng tao? Yung kanyang sama ng loob. Umiikli ang buhay ng tao dahil hindi siya masaya. Kaya pala sa buong sira, ito po ay ayon sa Biblia, ito ang sinasabi. Mapalad ang mga lalaki na kanyang asawang babae ay hindi bumangera. Mahaba ang buhay nito. Nakakamatay pala ang pagkakaroon ng asawa na bumangera. Ayon sa Biblia, so kung patay na ang asawa nyo at kayo ay bahal na, alam ninyo ang dahilan kung bakit ito namatay. At kung ito naman ay buhay pa at ayaw nyo mamatay agad-agad, pwede mabaguhin din buwag na ninyo pagalitan ang inyong asawa at huwag kang bumangera para hindi mabago pa. Yun po, hindi po ako nagsabi niyan. 2 years ago, ito po ang naging advocacy ko
Dahil maraming tao nagpapapray over. Napansin ko, ever since I was ordained, lahat ng pray over ko na noon, namatay na. Ibig sabihin, lahat tayo mamamatay. Una-una lang. Kayo magpapapray over, at ibig sabihin niya, nakikiusap tayo sa Diyos na huwag muna ngayon sa kanila. So what we're asking from God is not now or an extension. Wala pong masama na ipagdasal na umaba ang buhay natin. It doesn't mean may cancer ka, mamamatay ka na. Kadalasan, mas naunang mamatay ang nag-aalaga. Yan po ang reality. Minsan, lalo na kung ang inaalagaan, ano mahirap alagaan, pinahihirapan ang nag-aalaga. Ipagdasal natin po na umama ang buhay natin. Hindi po yan ng Diyos. Pero pag pinagkalooban naman tayo ng Diyos ng buhay, pwede ba i-enjoy natin? Huwag natin sayanin ang oras at buhay natin sa sama ng loob at pagkikipag-away. Ito po ang kaharian ng langit. Yan ang ibig kong sabihin. Ang kaharian ng langit ay ang pagkakaroon ng tahimik na isip at mayamang buhay. Para magkaroon ka ng mayamang buhay, number 1 na gagawin mo ay ito. Huwag kang mangolekta ng kaaway. May mga tao proud na siya'y may kaaway. Sana po malaman ninyo, pagka may kaaway kayo at kayo'y nagkasakit, hindi kayo yan ipagdarasal na kayo'y bumalik. Ipagdarasal kayo ng kaaway nyo na matibok na. Pero hindi naman kayo magkakaroon ng karaming kaibigan kung masama ang ugali mo. Kasi for you to have friends, at itong friends mo dito na tunay, kung kayo nagkasakit, ipagdarasal kayo. Ayon sa study because of faith that God has given us, mayroon po tayong access sa God. And because of that access, God answers our prayers according to the desires of our hearts. So if the desires of our hearts of many, sabi na sa book of James, the prayer of the faithful is powerful indeed. Ang mga dasal ng mga taong may pananampalataya ay makapangyarihan. So, your friends will pray for you to be better or to feel better. But you cannot have friends if malakot ka. Masama ang ugali mo. May tanong sa akin, paano kung malalaman sa ugali mo? Ay, madali yan. May asawa ka? Yes, Father. Buhay pa? Yes, Father. Pag inaaway mo ang asawa mo, pag itinutulong sa nanay niya, masama ang ugali mo at malas niya, ikaw na rin asawa niya. Madalang po po yung Father. Father, ako po yun. Ano yung sabihin? Masama po pala ang ugali ko. Dahil inaaway ko ang asawa ko. Pagka nagbibigay siya ng pera sa nanay niya, sabi ko, ako, ano gusto mo mangyari? Ihiling mo na ako. Ay, ihiling ang kailangan mo. Pero kailangan mo, Father, kung ihiling, ang kailangan mo exorcism. Ang tao na masama ang ugali, tandaan nyo ito, ay parang isinumpa. Parang isinumpa dahil hindi ka magiging masaya.
Sabi nga, there is nothing wrong of becoming poor. Makakarating ka pa sa langit at may pag-asa ka pa umakyat sa langit at maging masaya. Pero ang masama ang ugali, you will be forever miserable. Kaya po sinasabing it is like a curse dahil yung anak mo na mahal mo ay mamalangin ang masamang ugali mo. At pag ito'y nagkapamilya, katulad mo rin ito, hindi magiging masaya. At kung gusto ninyong lumanda ang buhay, ito po ay aking ipinopromote yun. Dahil may access tayo kay God. Pagkakot tayo may access kay God, ibibigay niya naman lahat. Pero bakit hindi niya ibinibigay? Bakit tayo mga Katoliko sa Pilipinas hanggang ngayon nahihirap pa? Maraming mahirap dahil kahit tayo Katoliko, hindi natin isinasa buhay kung ano ang maging totoong Kristiyano. Ano ba ang totoong maging Kristiyano? Siguro, kasalanan natin lahat ito. I'm saying it, and I'm part of it, because it is a big temptation to become greedy. It is a big temptation to become selfish. Kailangan natin paglabanan ito. Temporary ito dahil ang Panginoon, pag humingi tayo ng tulong sa Kanya, tayo ay Kanyang tutulungan. Kaya na po dahil sa ministry ko ito, pagkakatapos ng misa, lahat ng tao na lagi sa akin at nagpapapreope, binabalaan ko na kayo. Inilibig ko ng God sa akin kung paano ko makikilala ang mga taong masama ang ugali. Sabi ni Lord, Fernando, lalapit sa iyo maraming tao. Tingnan mo ang pilay nila. So pag lalapit sila sa akin, sa pilay nila ang nakatingin. Ako mabait ang babae nito. Pero pagkakasama ang ugali, isang prayer ko sa kanila, Panginoon, kunin mo na po siya. Alam mo, ito ang nakakatuwa sa ating mga tao. Ayaw natin makuha kay Lord. Gusto natin tumira sa mundong ito. Pero miserable naman ang buhay natin dahil sa ugali natin. Maingiting, sinungaling, laging masama ang loob, madamo, sinususihan ng refrigerator. Hindi ko talaga maintindihan. At ito pa ang nakakapagtaka sa ating mga Katoliko. Kung sino pa kayo sinalagsipa, sila ang mga numero unong chismosa. Kung po ito nilireklamo na sa lipunan ito. Sabi ko, bakit ganito? Kaya tayo napapahirapan ng ganito. Dahil tayo dasal ng dasal, mahirap pa rin. Supposedly, ibibigay na ng Diyos sa ating lahat. Pero maraming hadlang. Maraming hadlang para ibibigay ito sa atin. Ano ang kinalaman ito sa hiling? Malaki. Kasi po, ang ating ipinopromote ngayon ay yung preventive measures para magkaroon ng tinatawag na healthy lifestyle. And the healthiest lifestyle is a lifestyle of happiness. Makukonsider mo lang na ikaw ay blessed if you are happy. And if you are not happy, kahit mayroon kang lahat ng bagay, you will not consider yourself blessed. Yun po ang ibig ko sabihin. At kung gusto ninyong maging blessed, isa po ang ating gagawin. It is a decision we need to make in ourselves. I want to be happy and I'm responsible to it. May nagtanong po sa akin, o ito, Father, ano naman ang sikreto mo
Masaya ka? Sabi ko, masaya ako dahil wala akong mother-in-law. Sabi ko, nalalaman ng mother-in-law. Naku, malaki, marami nagre-reklamo sa mga mother-in-law. Pakialam meron daw ito. Sa galit na sila maging ilaw ng tahanan, sila ay nagiging anay. Dahil pinakikialman ang buhay ng kanilang anak na matagapang sa kanila. Hindi hinahayaan lumaki. So, what I point here is this. For us to experience the real happiness, relationship is inevitable. Hindi po tayo magiging masaya kung hindi natin nakakasundo ang taong kasama lagi natin. Kaya po sinasabi ko na sa inyo, tatagal lang tayo sa isang relasyon, sa isang trabaho, sa kinalalan natin kung masaya tayo. Kaya sabi nga ng video, we find ways. We better find ways. Wala kayong bias sa akin ng video pag-awal na go. Dahil kung sinasabi, bakit? We can always find ways para maging mabuti ang samahan natin. Hindi ba kayo naawa sa sarili ninyo? Tatandaan na away pa kayo ng away. Hindi ba tayo naawa sa sarili natin? Kaya pa tayo magbabago. At ito po ang nagiging dahilan ng sakit. Yung po sama ng loob, hinanakit, tampo, galit, yan po ang toxic. Kahit anong inumin at inumin ninyong lahat ng organic, inumin mo ng lahat. Hindi pa alam yan. Kahit paano, gamot at vitamina ang inyong inumin, napakamahal pa. Samantalang ang aming ibinibigay na recipe, walang bayan. Ang tawag din ay self-help. Tulungan lang natin ang sarili natin na mahalin ito. At ang aming Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Nandito na po ito si Jesus. Si Jesus ay binigay na lahat. Kaya nga ang happiness, we don't even owe it to God. We owe it to ourselves. We are responsible to it. Kahit kaya na binigay ng Diyos sa atin, kung hindi natin didesisyonan na mula ngayon, ayaw ko lang maging masama ang ugali ko, ayaw ko lang mainggit, ayaw ko lang magtago ng pagkain. Nabubulo. Ano mo? Yan ang pinakamasakit at pinakamasama sa lahat. Sa kasamahan ng ugali mo, nabubulokan ka ng pagkain. Hindi mo binibigay. Kaya karamihan ang sakit ng tao, high blood. Ano pa? Diabetes, arthritis. Ano pa? Kidney problem, fatty liver, mataas ang cholesterol. Yan po ay palatandaan na hindi ka nagbibigay. Kasi kung nabigay ka, hindi sobra, hindi mataas ang iyong uric acid dahil yan po ay mga palatandaan, mga symptoms, naglilitaw na ang inyong katawan. Ano ang sinasabi ng katawan mo? Tama na! Sobra na! Kaya po, ang solusyon dyan ay ito. Ibigay ninyo ang sakit nyo sa katabi nyo. Swerte, ang katabing maraming sakit yan. Kaya laughter is the best medicine. Kaya po ito na-develop sa akin kung may nagmimisa, pinatatawa ko ang tao. Alam mo karamihan naman tumatawa na yan, mga tinatamaan. Lahat tayo tatamaan. Kaya nga po yung sinasabi ko, human conversion. God knows we are sinners, but it is only a temptation. And if we really love and care about ourselves,
we will decide right now to be a better person. Because we can only be better and we can always have a brighter future because our God is here to help us. Amen? Ayan ang pagkain ng Diyos. I pray. Holy Spirit, I pray. God, will you strengthen your power? God, will you strengthen your power? God, in your own special way. God, in your own special. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kailangan kita. Kailangan kita. Sila ang lakas ng Manila. Sila ang lakas ng Manila. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Glory be to the Father. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Now and forever. Amen. Ngayon naman, ilagay ninyo yung hanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Kung ang katabi nyo may sakit, ilagay nyo ang hanang katawan sa anong katabi. Sa parte ng kanyang katawan na may sakit, kung may dala kayong picture sa cellphone ng mga mahal nyo sa buhay, kaibigan na nahingi ng dasal, pwede din natin silang ipagdasal. Pagpalang Ama, padaluin mo sa kanilang mga kamay. Gamitin mo ang kanilang mga kamay upang makita, luyan ang iyong pagpapagaling. Touch their head. Padaluin mo sa kanilang ulo ang iyong kapangyarihan galing. Yung mga may tumor, may headache, nalalagas ang buhok, may cancer. Touch their eyes, yung walang mata, may glaucoma, may cataract. Kung marami dito, malabo ang mata. Deploy mo ang kanilang mga mata. Marami dito na stroke, na paralyzed, hindi makalakad, na hospital. Magalang nilugong sila. Touch their ears. Hindi mo makarinig. May tinnitus, may vertigo. Their throat, yung may mga goiter, thyroid. Lord, marami dito may cyst sa breast. May cancer. Pagalingin mo po ang mga may cancer. Nagdadialysis. May diabetes. Yung may bukod sa dibdib, may asthma, may sakit sa puso. Pagalingin mo po ang mga may high blood na nandito ngayon. Meron po dito, Panginoon. Hindi makalakad, magkakatugod, likod, bakot, may gout, may cyst, masakit ang balakang, may sugar na hindi nagaling, may psoriasis, may scoliosis, mataas ang cholesterol, may diabetes, may ulcer, may insomnia, hindi makatulog, basbasan mo po ang tao yun ngayon. May ovarian cancer, may prostate cancer, may depression, hindi magkaanak, magalingin mo po sila. May mga may mental problem, may panic attack, may anxiety, may frozen shoulder, may carpal tunnel syndrome. Bless that person right now. Isa-isa po magalingin. Yung po mga picture sa cellphone, extend your healing touch at sa Manila as we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is
with you. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Sa mahal ng mga anak ng Espiritu Santo. O yun po amin. Assurance, collectors, puman sa pikas. Kawan